Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Yung na nga, dito na nga tayo mapunta sa kay ano? Dito tayo mapunta kay Coach Jarrett. Ito guys, yung inaabangan ng lahat No, dito kasi may post si Coach Jarrett sa kanyang Facebook account. So dito, sabi dito, di ko alam kung saan nakalkal to. Sinend lang sa akin ito. Pero kung legit itong video na to, ito, mapapaliwanag nito kung bakit di kaya makiisa sa posisyon ng Marcos administration sa WPSC BP Sara Duterte. Tangin lang yan. Sino ba namang tanga ang magpapaniwala dito? Ang bobo mo rin, Coach Jarrett eh. Alam mo, hirap sa'yo, Coach Jarrett, no? Saka ano mo, laki-laki ng channel mo, tanga mo. Pero masasabihin mong totoo to, paano magiging totoo to? Yan no? Dito sa video na to, ang nangyari dito mga kabiyaya, balang inedit po yung muka ni Inday Sara, tapos pinagsalita siya ng Japanese o anong lengguwahe to, no? Tapos parang utal-utal. So ito daw yung dahilan kung bakit daw hindi nakasama. Bakit daw hindi nakasama ito bakit daw hindi may paliwanag nito kung bakit hindi kaya makiisa sa posisyon ng Marcos administration sa WPSC BP Sara. Kaya pakinggan natin, no? Tingnan nyo, bobo ang puta, pinaniwalaan. Tanga mo rin eh. Tanga mo rin, Jarrett eh. Turingang bakla ka eh. Sorry, hindi pala. Panoorin nyo Saan yan? Napapansin nyo dyan, halata naman na edited yung video eh. Parang nagsasalita ng Chinese. Tapos pinost ni Coach Jarrett. Saan kaya ang video to, no? Ito, hindi ko lang alam kung saan video tong hype na to, no? Ayan, no? So, mukha. Wait lang. Ayan, no? Coach Jarrett, di ba ikaw to? Yung pinost niya, no? Pinost niya yung mukha ni BP Sara. Na nagsasalita ng utal-utal na Chinese word. Chinese word. So. Dito sa video na to, parang edited din to eh. Parang inilagay lang yung mga tao sa gilid eh. Tapos si Coach Jarrett, tanga-tanga, naniwala. Ito na lang, Coach Jarrett, ito, sasabihin na ako sa'yo. Paano mo ako makukumbinsi na totoo yung lahat ng pinagsasabi mo sa vlog mo, no? Kung sa Rappler ka lang kumukuha ng mga tinatopic mo. Hindi ba alam yung Rappler na yan? Dati mong tinarantado din yan Diba sabi mo dati fake news yan, tapos ngayon diyan ka kumukuha ng mga impormasyon? Hindi ko naman sandamakmak na gago. Ang bobo mo rin eh. No? Hindi lahat ng LGBT ganyan sorry. Oo nga pala. Lalaki pala yun. Hindi ko na, sorry, nadulas lang. Kala ko kasi girl lalo din si Jarrett eh. Sabi ba naman, di ko alam kung saan nakalkal ito. Tana may paganyan-ganyan ka pa ikaw nga nag-post. Hindi mo alam kasi friends mo ako dun eh. Oy, Coach Jarrett.
Alam ko kulay ng bulbul mo, wag ako ha. Abangan niyo yung video ko na yun, mamayang gabi ko upload. Coach Jared, alam ko kulay ng bulbul mo. Kulay pink. Wag ako, iba na lang. Ang inantong mga hype to, kala mo sino mga pagsalita, lalaki ng mga channel nyo, tapangan nyo. May video dito yan eh. Oh. Hanapin natin. Coach Jared, I miss you. Okay. Tingnan natin yung upload nito ni Coach Jared. Mike Abe, may binuko. SMNI Prayer Rally. Tayo na, pare-pares lang kayo ni Mike Abe. Tayo na, dati nga sa Kalingap, pang pakilala sa amin yan, attorney. Oh, sabihin niyang hindi. Tampal ko sa kanya yung video, yung ano niya, interview. Dati nga, sabi niya, attorney siya, tapos ikaw, paniwalang-paniwala ka kay Mike Abe. Ano niya, yung live stream niya tungkol dito sa topic na to. 1 oras. Kinuha ko na lang yung 15 minute. Panoorin natin. So, yan o, dinajustify ko lang. Hindi ako tagapagsalita ng Malacanang. Sinasabi ko lang po na ganun ang sitwasyon. Anong kinalaman ng Malacanang dyan? May kumplena sa Senado. Yun. Kaya nag-imbestiga ang oposisyon. By the way, bago ko sabihin to, bago ko tuloy ito, pine-premise lang ni ipe-premise ko lang yung punto. Kasi, doon sa dito sa supposed prayer rally nila, sabi ko kasi inyo, nag-evolve na siya into a BBM hate fest, ganun. BBM hate fest bordering on inciting to sedition. Malamang si BBM ang Pangulo. Kung si Inday Sara ang Pangulo, di siya rin yung nagaganyan dyan. Ay, di nag-iisip talaga si Mare. Ay, si parang Jared. Ngayon, mga kotsero, syempre, si Mike Abe, kaya nga umalis siya ng SMNI dahil nag-away sila ni Kibuloy, di ba? Naggumawa ng komento dyan sa nangyayari na yan. Kasi napapansin niya, bakit yung sinisisi si BBM? Kaya nagkakaproblema si SMNI ngayon, kaya nagkakaproblema si Kibulok ngayon, kasalanan niya. Kasalanan niya yan O bakit? Ba't yung sinisisi yung presidente? Kasalanan lahat yan ni Kibuloy. Ang bobo mo. Common sense naman yun. Sino ba ang gobyerno ngayon? BBM, di ba? Hindi ka nag-copy Dati ka copy ngayon. Kakotsero na. Ka-copy ba dati tawag? Hindi ko alam. Ang bobo mo, Maring Jared. Malamang, si BBM ang presidente. At saka, ano yung panawagan ng tawag dun, ha? Nananawagan yung mga tao na wag batikusin ito si Apollo Kibuloy. Yun. Ay, tanga lang. Ano ba naman yan? Nakala ko pa naman ikaw yung pangtapat sa akin eh. Kala mo magaling talaga eh. No? Ano ba naman yan, Coach Jared? Pinaggagawa mo sa buhay mo. Basta may ang hirap dito sa taong to. Napapansin ko sa kanya, lahat na lang ng issue about kay Duterte, kay Kibuloy, sinasakyan niya. Sinasakyan niya kung ano pinagsasabi niya, tapos may mga punchline pa siya na mapuputol, biglang tatawa na lang. Ewan ko ba't ang daming nanonood dito sa hype na to eh. Tutusin, mas deserve ng ibang mga vlogger yung mga ganitong mga katataas na subscriber at viewers. No? Kasi dito kasi ay nako po. Napakadali lang kasi talagang manira ng tao sa totoo lang. Kahit si BP Sara, sabihan ko si BP Sara na, oy, BP Sara, may lalaki talaga. Napakadali. Katulad nung ginagawa nila.
Napaka-basic lang. Pero kapag nagbibigay ka ng aral at may matututunan sa'yo yung mga viewers mo, napakahirap gawin. Ayun yung hindi nila kaya. Kasi ang kaya lang nila, manira lang na manira. Sige, sira na sira. Ayun yung hindi nila kaya dito. Pero mamaya, Coach Jared, may paparinig ako sa yung audio. Baka pwedeng magtanong kung sino yun. Ngayon, panoorin natin. Mabuti nga posisyon ko malang. Mabuti pa yung posisyon, may panahabang eh. Yung mga kasi membro ng kapartido ni Pangulong Marcos, sa aliado ni Pangulong Marcos, sila pa nga yung maharang eh. Okay. Harsh naman. Sa Kongreso, may kumpena. Sino kumpena? Si Congressman Suarez. Dahil sa yung nag-speech na hindi ko may fake news, paninira ang ginagawa ng SMNI. Yung SMNI, business siya. Yung doon sa SMNI na yun, kahit din ako, hindi rin ako pumabor doon kasi isa silang network. Ang ginagawa kasi sa SMNI, may may banat. Ayun yung pangit lang doon. Yung parang may banat sila na mga gito, sasampaling kita, gito, ganyan. Diba? Isang network para sa akin, bilang isa sa mga network na gano'n, dapat di sila nagsasalita ng gano'n. Ako, hindi rin ako pabor doon. Pero yung sinasabi ni Coach Jared dito na bakit daw si Bongbong Marcos ang sinisisi. Alam ka naman si Binay ang sisihin dyan. Hindi naman si Binay ang Pangulo, no ka ba? Okay, sir. So, may authority ang Kongreso po sa investigasyon. Ngayon, under the law ang lahat ng ginagawa. Investigasyon ng Kongreso, under the law. Ang investigasyon ng Senado, under the law. May complainant, lahat may complainant. Iniimbitahan ng 2 beses, hindi tumalo si Kibuloy. Si Mupena, hindi rin tumalo. So ngayon, ay contempt at warrant of arrest. O yun mo, proseso, under the law yan. Bakit kung banatan yung Pangulong Marcos ganun na? Alam nyo kasi mga kutser. Okay. Kung nung una, nagsabi sila ganito. Kung ganito ang pagkaka-approach nila nung una. Sige po, dadalo kami sa hearing. Pero may we request that it be done online for the safety of my client. At least mga kutsero, you're coming in good faith, or at least the appearance of good faith is there. Diba? Pwede naman yun eh. Kaso kasi hindi. Ang lagi nila sinasabi, hindi kami magpa-participate dyan kasi kalokohan yung hearing na yan. Sino matutuwa sa'yo? Ikaw lang naman lagi itong tuwa sa kanila eh. Tanghinang yan. Dati anong ka kay Duterte ngayon galit na galit ka na. Anong rason? Gusto mo ba sabihin ko? Mamaya, ipaparinig ako sa audio, Coach Jared, ha? Oo, tatanungin ko lang naman kung sino yung nasa audio. May kasi baka kilala ni baka kilala ni Coach Jared. Tsaka ito karapatan ni Pastor Apollo Kibuloy na tumanggi siya doon. Karapatan niya yun. Wala ka nang pakialam doon, Mare. No, wala ka nang pakialam doon kung tapos tuturuan mo pa sa live magdidiskusyonan sila doon. Pangit nun. Saka dito, ito ilang beses na namin inulit to na kahit saan vlogger na sinasabi na kapag nakandiyan ka na sa set, tignan niyo yung kay Senior Aguila. Di ba hindi nga halos nakapagsalita doon si Senior Aguila? Kakatanong pa lang ni Senior Aguila, ganito. Kakatanong pa lang ni Risa Ontiveros, may kasunod na agad na katanungan. Pero sino kaya hindi mawiwindang doon? Bawal pa magsalita yung mga attorney. Kahit ako hindi ako harap eh. No? Kung may kaso ako, padampot nyo ako. Paano nyo ako? Pero yung haharap dyan sa Senado, tsaka bakit dyan? Ito ang pinakatanong dyan, bakit dyan? Kasi maraming makakapanood. Kasi na-record, ganon. Pwede, kung talagang may sala si Apollo Kibuloy, padampot nyo. Ipadampot nyo sa tamang proseso. Hindi yung dadaan-daan pa dyan sa Senado na yan. Tangin lang yan. Tsaka ito, ang dami-daming problema sa Pilipinas. Ba't nakatuon lang kayo kay Kibuloy? Bakit? Wawa sa akin na ba ni Kibuloy yung mundo? Ha?
Natatakot kayo kasi baka isang ganun lang ni Kibuloy, wasak tayo dito lahat. Ha? At hindi ka na makapanglalaki eh. Hindi ka na ano ba to? Hindi ka na makakapag-vlog, ganun ba? Ito naman yun eh. Maraming naghihiring. Di ba meron nga mga uma-attend ng hearing nasa abroad eh. Yung taga-Ukraine na inabuso daw ni Kibuloy, nasa abroad. Nag-Zoom. Nakaparticipate siya sa hearing. Si Kibulok hindi. Nantado, iba naman kasi yung dating nun doon. Witness yun eh. Tingnan mo eto, may nakita ka ba na isang witness na kapag tinatanong eh, ito ganyan, ito sunod-sunod, yung tipong hindi ka na makakapag-isip? Ibahin mo yung kay Kibuloy, kahit na nasa live yan, no, pupursigihin ng mga katulad niya ni Risa Ontiveros, ipupush niya yan eh. Ipupush niya na ano yan, na talagang magmukhang tanga dyan, magmukhang talagang totoo yung mga sinasabi nila dyan labang kay Pastor Apollo Kibuloy. Huwag mo nga ako ano yung Coach Jared, tagal-tagal mo ng vlogger dito, tanga ka pa rin. Walang ganun. Anong walang ganun? Basta bahala kayo sa buhay nyo, ako masusunod. Pwede yun. Pwede nyo naman kasuhan eh, tanga nyo eh. Ewan ko ba ba't pinagpipilitan nyo pa dyan sa Senado na yan? Ano, para exposure, ganon? Para kapag dating ng eleksyon, ngayon ang gagamitin nyo ng mga, tawag dito, mga propaganda nyo sa inyo, mga plataforma. Sa inyo mga plataforma na nakakaputang ina. Ganon? Lalaban para sa bayan. Ako po, si Risa Ontiveros, para sa bayan. Mahal ko ang Pilipinas. Ginagapi ko ang mga taong mapang-abuso sa ating mga kababaihan. Yun, ganun yun eh. Tapos lalabas yung, siyempre, ipiplex yan yung nagawa ni Risa Ontiveros sa kanyang video. Yung about dong kay Senyor Aguila, yung about kay Apollo Kibuloy. Piplex yan. Ayoko sa lahat, pangalagaan natin ang kapakanan ng bawat magsasakang Pilipino. Tapos yung billboard. Doon ako tawag-tawa sa billboard eh. Kutala yung mahalin ng magsasakang Pilipino, ganun lang yung letra eh. Tapos yung lahat ng billboard, puro mukha niyan eh. Ang inang yun. Busahan tayo, gagamitin to ni Risa Ontiveros ng mga ginagawa niya. Sa ginagawa niya sa pagtakbo. Pag tumakbo yan. Wala kang kingdom, wala kang estado. Hindi ka pwedeng tumanggi. Pag sinamon ka na estado, you go. Wow. Hindi, ito lang Coach Jared. Bakit ngayon hindi pa rin nakukuha si Kibuloy? Kung bawal pala yung ganun. Andun lang siya sa andun lang siya sa Davao bakit hindi siya nahuli? Kung totoo yung pinagsasabi mo na bawal, ipadampot nyo sa tamang proseso. Hindi yung dadaanin mo kami sa ganyan mo, patawa-tawa mong nonsense, Coach Jared. Hirap kasi siya, wala. Ano yan? Baka mamaya sabi nila, Jay, ba't mo binabanatan siya? Hindi ka naman binabanatan. Bakit? Sila lang ba may karapatan na magsalita dito? Kung sila nga, kung sino-sino yung binabanatan nila, tas ako, di ako pwedeng bumanat sa kanila, ganun ba? Kagaguhan yun. Alam ko naman, hindi sasagot to si Jared. Hindi sasagot. Kung tangin na, nasa loob ng tiwok niya yung itlog niyan. Alam niyo ba yung tiwok? Wet. Bulok hindi. Walang ganun na. Sige Bulok, basta bahala kayo sa buhay nyo, ako masusunod. Pwede yun. Wala kang kingdom, wala kang estado, hindi ka pwedeng tumanggi. Pastor Kibuloy, hindi ka daw pwede pala tumanggi. Paano ba to? Kung ako sa'yo, sinasama mo to, Ninyo Barsaga. Ilan ba yan sila? 8 yan sila. Kaya hindi ubusin pera mo yan. Isama mo tong mga to, iyakan to.
Isa rin naman sila sa nagkikriticize sa'yo eh. Sama mo na. Ayan, binibrainwash niya yung mga tao na ganito, ganyan, hindi pwede. Pwede naman. At hindi pwede. Ang dami-daming may mga kaso dyan na hindi humaharap kapag pinatawag ng Senado eh. O, bakit yung kay si Jobilin tuloy. Kay sino ba to? Kay Catherine Camilon. O, bakit yung pulis hanggang ngayon hindi pa rin dumadalo? O, bakit tayon? O, sige nga, bakit nga yun? Talagang patay yun. O, bakit hindi ayaw pagtuunan ng pansin ng yun, Senado yun? O, asan yung mga pulis? Humarap na ba? May update na ba? O, ganapan ko mamaya. Tingnan ko, gawa ako ng video dun. O, Crisula, yung tropa mo, kung ako po, isa rin yan si Crisula, Apollo Kibuloy. Baka gusto niyo isama. Punta na, ang dami nyo daw chismisan doon sa GC tol ah. Nawala lang ako doon eh. Punta na estado, you go. Ayaw mo rin ba kay Coach Jared tol? Naka-video. Ayaw pa rin. Wala nga naman Pilipinas ang mag-a-adjust sa kanya. Pinalalayos ang Pangulo, adik daw ang Pangulo, wala na daw silang tuwala. Yung mga member ni Kibuloy, kung mapapansin yung social media nila, nire-forward sa akin, sabi niya, wala na kaming respeto sa iyo. Hindi ka na namin kinikilalang Pangulo. Mag-resign ka na. Umalis ka na dyan. Walang pakialam. Kahit naman kami, ang kinikilala namin Pangulo si Tatay Digong eh. Ano magagawa mo doon, Mike Abe? Good PM mga kabanateros. Hindi anong tawag dito? Hindi mo sila kayang kontrolin. Yun ang gusto nila eh. Ano yan kapag bumoto ka sa isang tao, kapag bumoto ka sa isang presidente, kailangan hindi na pwede magbago ang isip mo, ganun ba? Kailangan kontrolado niya na rin isip mo. Yun yung gusto nila eh. O halimbawa ako, ang tinuturing kong presidente dahil sa mga nangyayari ngayon, nagbago na rin isip ko. Oh. Ang tinuturing kong presidente si Tatay Digong pa rin. O sa darating na sa susunod na halalan na yung magiging presidente para sa akin si BP Sara. Matalo man manalo si BP Sara siya pa rin ang tuturing ko na presidente. Wala kang magagawa doon. Hindi mo mapipilis lahat ng tao. Saka Sir Mike Abe, wag kami. Isa ka din eh. Isang saksi sa si Chris Ulo kaso BBM vlogger din yan. Ewan ko kung ilalaglag ka niyan. Ay, gulat ako dito dati, sabi attorney Mike Abe. Pala hindi naman pala attorney. May alam lang sa batas. Hanggang siya may bisita tayo artista. Well, huwag ka masyadong marinig nito barubalan to. Ang Pilipinas sa'yo, yan ang mga banan ko. Sino kayo? Sino kayo para magsabi sa Pangulo mag-resign? Hindi naman kayo bumoto sa Pangulo. Pero gano'n bang kalaki ang inyong mga butante? Kilala ko kayo. Kapag may 1 milyon na butante mo, sa buong kabuuan, wala kayong 1 milyon. Ay naku, makabukuhan tayo. Huwag si Gago. Putang ina, kung malaki pala ang boto ang supporters ni BBM, bakit hindi siya nanalo nung nakaraan? Tingin nga, si Lenny Robredo nga lang kalaban niya dati ba't di siya nanalo? Bakit nung naging katag team niya na si BP Sara, tsaka lang siya nanalo? Sipin mo nga yun. Kung dati pa talaga malaki supporters nyo, dati pa naman tumatakbo yun si Bongbong Marcos, ba't di manalo-nalo? Kaya wag pag umpugin ko kaya itong dalawa to, nanggigigil na ako dito eh. Iyabang nito mga vlogger ng BBM no? Okay, Crisulo. Hindi, itong mga vlogger na antay kay Duterte, sila Makmak, sila Nino Barsaga, yung mga team ni Nino Barsaga, pati ito si Coach Pink Jarrett. Akala mo kung sino mga pagsalita akala mo sino mga akala mo sino mga pagmando Utara, sumikat ka lang dati, ba't ang uhog ka lang dito sa social media? Takot na takot ka pa nga nun sa Rappler. Tapos ngayon, kala mo sino na makapagsalita? Kabukuhan tayo.
Ako din, hindi ako naniniwala nasa milyon ng KJC KOJC. Hindi ako naniniwala. At mo siguro mga 500. Swerte na sila nun. Swerte na yun. Hindi ako naniniwala Sige. Asarin niyo ako. Marami akong alam sa inyo. Patay! Ha? Maliit lang kayo. Hindi kayo malaking grupo. Pinabubulan niyo yung mga tao. Okay. Ganito yan. Well, di gawin mo. Ang hirap dito sa mga ganito, no? Yung katulad nito ni Mike Abe. Kakatawa lang, no? Puro sila sa daldal. Sarin niyo ako. Bubuking ko kayo. Sabihin mo. Gawin mo. Pangina, puro kwento. Inis na inis ako sa mga ganitong tao. Yung pala banta. Gawin nyo. Oo, para maganda. Kung tayo na magsuntukan kayo ni Apollo ko'y buloy. O total, magkakasama naman kayo dati. Gawin nyo, hindi yung huwag nyo ko asarin. Bakit sino ka? Ano makapagsalita? Hindi, nakakabobo lang yung mga ganun salita. Huwag nyo ko asarin. Baka sabihin mo na. Sabihin nyo, hindi yung aasarin ka pa tapos sasabihin mo, ano yan? Halimbawa sa suntukan, pipitigin ka muna sa tenga bago ka lumaban. Ganon ba yun? Ang weird nyo naman. Ay, naku po. Galit na galit. Sige, Buloy. At yung kanyang mga followers, Gugutom at yung mga vlogger na followers nila sa gobyerno. Ha? Galit na galit. Pinagre-resign ba? Disclaimer. Ano sasabi mo mga vlogger na galit kay Pangulong Bongbong Marcos? Nasaan ang ebidensya mo? Puta na, gawain ni Ninyo Brasaga, huwag mo kami damay, uy. Galit na galit daw. Ina-advise lang yung sinasabi namin dito. Sabi mo, galit na galit. Pinaparesign. Hindi nga, imayin nyo nga yung mga vlogger dyan, yung mga banateros dyan. Ilan yan? 3. Ako hindi ako kasama sa banateros, katulad ng sinasabi ni Crisolo. Kolorong vlogger ako. Wala akong GC, wala akong team. Sa pinagtatanggol ko lang ang Duterte, yun na yun, mahalaga na sa akin yun. Wala akong mga team dyan. Ako, di ko kailangan makipag-team. Natayo ko nga itong channel ko, hindi ko kailangan team na yan. Lalo dito sa politics, wala akong team dito. Baka sabihin nila, may mga team ako dito Wala akong team dito para sa kaalaman nyo lang. Hindi rin ako banateros. Hindi rin ako member nila Spencer Lacale. Kaibigan ko sila, pero hindi nila ako member. Para sa kaalaman nyo lang, Kasi baka sabihin nyo, kaya may mga naririnig kasi ako sabi-sabi dyan ng mga ibang vlogger na, uy, si Jay Guevara, hinugot ng banateros. Kung na, nakita nyo lang ako na kinontent ako ni Banat Bay, banateros na agad. Easy lang kayo, huwag kayo masyadong kabahan. Ako lang to, ako lang. Ano daw ulit, yung sinabi na to, hype na to, mga vlogger daw, pinagre-resign si BBM. Hindi mag-resign ka na. Ay, naku po. Pinagre-resign. Ito, wala naman ako napapansin sa mga ibang vlogger. Ewan ko lang Pero ako wala akong nakikita na naririnig na sinasabi, uy, mag-resign ka na. Ito ganyan. Siguro mga taong bayan. Mga taong bayan, naririnig ko na gano'n na pinagre-resign siya. So, karapatan nila yon. Binoto kanila. May karapatan din sila magpa-resign sa'yo. Ano yan? Iboboto ka lang tapos wala silang karapatan na magpa-resign sa'yo. Ano yun? Ang klaseng kagaguhan yun. Diba? Anong kalokohan yung ganun? Ang inang yan. Kung sila yung naghalal sa'yo dyan, tapos wala silang karapatan na tanggalin ka sa pwesto mo, kagaguhan yun. Walang tiwala. Mag-resign na wala kaming tiwala sa gobyerno. Hindi ka na namin kinikilalang Pangulo. Paano naman kasi Paano naman hindi kami magtitiwala? Halos kasamahan nyo dyan, puro dilawan. Okay na sana kay Pangulong Bongbong Marcos. Yung nakapaikot nga, wala nga kaming tiwala dun.
Totoo naman, wala man ako tiwala din. Puro pinapaikutan ng mga dilawan yun. Kaya nga nagtataka kami, sabi namin, paano nalulunok to ni Pangulong Bongbong Marcos? Etong nangyayari ngayon. Nakalimutan niya na ba yung pinaggagawa sa kanya ng mga dilawan? Na halos araw-araw sila binabalahura niyan. Diba? Diba ginagawa ng mga dilawan? Kesyo si Marcos, mamamatay tao daw. Kahit nga yung tatay niya matagal nang patay, dinadamay pa ng mga dilawan eh. Nakesyo si Bongbong Marcos, si tatay ni Marcos ay mamamatay tao. Diba? Magnanakaw. Tapos ngayon sila magkakasama. Ang inay, kung sa kalagayan ko yan, lahat yan, kung ako naging presidente, lahat yan, baka nasa hukay na ngayon yan. Huwag naman, easy lang. Easy. High blood ako eh. Easy. Hindi, diba? Yun din yung pinagtataka ko eh. Ang tagal niyong binaboy ng mga dilawan, tapos ngayon magkakasama kayo. Tapos pinagtutulong-tulungan yung Duterte. Makakita ng ganun. Ano yan, okay lang pala sa kay Pangulong Bongbong Marcos yung ginawa ng yung ginawa ng mga dilawan sa tatay niya, tsaka sa pamilya niya, ganun ba? Okay lang ba sa kanya yon? Bakit? Ito na lang. Si Risa Ontiveros. Isa rin sa mga anti-Marcos dati yan. Na ito, mabalik lang tayo doon, no? Na yung isa sa pinagtataka ko talaga. Bakit ganun? Bakit hinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos na parang maghari-harian yung mga dilawan diyan sa gobyerno? Samantalang ngayon yung mga buhababoy sa kanila dati pa, 'di ba? Biruin niya, ang tagal-tagal na, ilang presidente na po ang lumipas, no? Ilang mga dilawan na ang nakaupo. Ilang mga nabasa mo ba ko? Hindi pa tol, mamaya. Oo. Ilang presidente na ang dumaan dito sa Pilipinas. Si Ramos, si Gloria, si Ninoy, si Noynoy, 'di ba? At ngayon si Marcos. Ilan na, ang dami ng presidente. Pero wala man lang nakapagpalibing doon sa tatay ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantalang nung umupo si Tatay Digong, walang tanong-tanong na ipalibing niya, ang dami pang kumontra eh. Yung iba pa nga kumontra nandiyan sa gobyerno ngayon eh. Tapos ngayon magkakasama kayo para kalabanin ng Duterte. Wala. Ngayon, tanungin ko kayo, lahat kayo ng mga vlogger. Sino ngayon ang walang utang na loob? Sige nga. Sige nga, sagutin nyo nga ako kung sino walang utang na loob ngayon. Ang mga Duterte ba o Marcos? Ano yung makapagsalita kayo, kala nyo kayo na yung pinakamagagaling dito eh. Doon pa lang sa pagpapalibing kay Marcos, napakalaking bagay na nung ginawa ni Tatay Digong na yun. Na hindi naman kayang gawin ng hindi kayang gawin ng ibang mga politiko yun. O, nagawa ba ni Nagawa ba ni Noynoy? Nagawa ba ng ibang presidente? Tatay Digong lang nakagawa nun. Ano na? Visit na yan. Ito, tingnan niyo ito. Wait. Kung hindi, ano ngayon, kung di nyo kinikilala ng Pangulo, kayo ba yung buong composition ng 31.5 million? Hindi lang na... Ito na pinagyabang nila yun. Ito na kay Sara ng... Guys, ilan po yung boto dati ni Tatay Digong, ni former President Duterte? Paki-comment nga. Ilang million yun? Yung kay Tatay Digong dati. Ilang million yung 16 million ba yun? Or may get? Nasa 20 ba? 16 million, okay. Tapos ilan yung boto ni Pangulong Bongbong Marcos nung
nung tumakbo siya dati na natalo siya ni Lenny. Dadalawa lang kasi phone ko eh. Isa lang akong dukhang vlogger, sorry po. Kung noon pa lang, kung yung 30 million na pinagyayabang nyo, kung talagang ganyan talaga ang supporter ni Pangulong Bongbong Marcos, dapat noon nagamit niya na yan. Eh bakit nagamit niya lang yan nung panahon na naging tandem lang sila ng mga Duterte? So ibig sabihin, sa Duterte galing yan. Mga tanga. Mga bobo puta. Ringan lalaki ng mga channel nyo, tatanga-tanga nyo. Hindi ko binabanatan dito si Pangulong Bongbong Marcos ha. Ito binabanatan ko si Coach Pink Jarrett. Tsaka si Attorney Kuno Abe. Pag na dati pakilala sa kalingap niyan eh. Attorney Mike Abe kami nun, uto-uto, naniwala naman kami. Papanood ko po tayo, hindi pala attorney itong hype na to. Siya daw magpapatahimik kay Libayan. Tapos, tsaka ito sino maniniwala sa'yo, Mike Abe? No? Sino maniniwala sa'yo, Mike Abe? Alam ko, kaya ka nga umalis sa SMNI dahil masama loob mo. Ang isang tao kapag masama loob, maraming nasasabi yan. Tandaan mo yan. O ba't ka nakakapagsalita ng ganyan ngayon? Dahil masama ang loob mo sa SMNI. Masama ang loob mo kay Apollo Pastor Pibuloy. Eh baka mamaya hindi ka rin na-sharean nun. Baka mamaya may hinihingi ka din doon. Kung bakit tawag dito, kung bakit lumayas ka doon. Baka mamaya kakasabi mo na wag niyo akong pikunin, baka ilabas ko lahat. Baka mamaya pag nilabas mo yan, ikaw na pulutin sa kangkungan. Baka mamaya saka ang pangit ng ganun talaga. Nabubisit talaga ako sa ganun. Mamaya ilabas ko to, ganito. Mamaya, ganun. Ano kayo mga bata? Mga bata ba kayo? Ikaw, Coach Jarrett, bata ka ba? Kamukha mo lang si Bonjing, hindi ka bata. Kamukha mo lang si Bonjing. Ikaw yung si Bonjing na gay version, charot. Gay version. Ilaalala ko, puta. Ilaalala ko. Ay, ayoko lang. Naalala ko doon sa may cabinet. Pagka ganun ko. May mga tal ko ni mga si Guerrilla doon. Kuha ako ng ganun. Punta na, may kulay pink doon sa loob. Thank you. Haba kayo. Mga ganyan eh. Kayo yun eh. Maliit na parte lang kayo ng 31.5 million. Eh paano yung iba? Disregard nyo kami? Paano mo naman napatunayan yun? Pakita ebidensya para maniwala kami na nakukonti nga talaga supporters ng or yung anti-government people. Pakita ka ebidensya, hindi puro ka dada dyan, putay na puro ka dada eh. Hanggang ngayon para ka lang si para kayong vlogger na sino to? Hanggang ngayon walang pinakitang resibo. Puta na, pinapapatay daw siya, gito ganyan, hanggang ngayon walang resibo. Puro parehas sila eh. Oo, salamin lang kulang eh. Sa inyo umiikot ang mundo? Baka kayo sa Saan? pastor nyo Pili nyo, anak kayo ng Diyos. Tingnan ninyo ito ginawa ng sino gumawa ito? Sino ito eh? Ayan dali papakita ko lang. Ayan dali Loreto, ayaw makita. Dali Masarap ba yan? Ito yung mga abogado niya. Si Atty. Rolex Suplico. Ayan ayaw makita eh. Ayan si Atty. Suplico yan. Malamang sa malamang itong nangyari dito kay Mike Abe. Itong nangyari kay Mike Abe tsaka sa SMNI. May mga hindi na pagkasunduan to na hiniling ni Mike Abe na hindi nabigay sa kanya. Pustahan tayo. Kami chat to si Pastor.
Pastor, Kibuloy, chat kita mamaya, Viber. Tanungin ko lang. Alam ko kasi parang may hinihiling to na hindi naibigay eh. Tapos ang nangyari, ito na, nagalit na. Umalis. No, tsaka ang nangyari kasi daw ata, ito lang, disclaimer, hindi 100% no. Pagkakaalam ako na parang nabisto ata to sa pagiging traidor itong si Mike Abe sa SMNI. Tapos ang ginawa niya kaysa unahan siya ng SMNI na ilabas yung ginawa niyang katraidoran sa kanila, inunahan niya. Kung ano-anong pananira na yung ginawa niya. Para lang masabi sa mga tao na siya yung tama. Na kasi nga mas nauna siyang magbigay ng opinion niya na ganito ganyan. O kaya ako umalis sa SMNI kasi ganito. O ganito ganyan. Ay nako, my gabi. Dati nagpapa-share ka lang ng video mo. Tapos haters ka na ng Duterte ngayon. Tornisok ko yan. Kita nyo? Yan. Yan, dalawa. Yan, dalawa mukha. Sino ba yan? Ewan ko sa'yo. Ito yung tilo at saka sukli ko. Ano yan? Alam nyo kapag ito nakasuhan din to si Mike Abel, to iyak din to. Kasi maganda sana isama to si Coach Jared. Press 1. Sino gustong Alam niyo dapat kasi ganito halimbawa kung itutuloyan na kasuhan nitong si sino to? Si Tay. Diba to? Si Nino Barsaga kung sakaling kung sakaling itutuloy talaga. Alam ko nga 41 nata gagawin kaso dun eh. Joke lang. Dapat isama din yung mga alagad niya no? Si Makumpak, si Top Eye, tapos yung babaeng nakapulot ng cellphone tapos naging vlogger. Tapos eto, si Coach Jared. Pero yung pinagagawa kay, tingnan nyo, i-check nyo yung FB account nito. Nakikita nyo dyan yung pinagpo-post nito labang kay BP Sara. Ako di ko alam nyo, yung mga ganitong bagay, hindi to gawain ng isang lalaki kahit content lang o reactor. Yung tipong papatulan mo pati yung babae. Parang no? Alam mo yung mga ganun, mga gawain ng bakla yun eh. Bakla ka ba, Coach Jared? Laki-laki mo tao, bakla ka? Kasi napapansin ko iba yung banat mo kay BP Sara eh. Parang gusto mong hamunin na sa bunutan eh. Napapansin ko kay Coach Jared Bakla ka ba? Ang laki-laki ng ilong mo sorry. Ang laki-laki ng katawan mo, bakla ka? Hindi, napapansin ko pag si BP Sara ang kino-content, gigil na gigil eh. Gustong manabunot eh. So yun, mapunta naman tayo dun kay ayoko na nga nito, putang ina itong mga hype na to, kayo na lang naglulukuhan.